Paano ba mag-drape ng overlap? Ang first step ko ay gumagawa muna ako ng back pattern kasi yung back stable lang siya. Tapos yung sa harap lang ang draping niya. So yung back nga part, tinatap ko siya sa tela na ikakat ko sa harap. Tap ko siya doon sa manikin. Tapos yung hinahanda kong para sa harap, yan double cloth yan siya. Tapos i-drape ko siya. Yan ipa-pleats. Tapos ipin. Saka ko i-flat yung likod na part. Kailangan bago ka mag-draping, gumawa ka muna ng part sa damit na stable. Yun ang part sa likuran kasi flat lang siya, wala siyang design. Bago natin i-flat dun sa harap, bago tayo mag-draping. From the middle half ng bust distance, sukat natin para sa overlapping. Tapos, lagyan natin ng marking. Pagkatapos, i-cut na natin siya hanggang sa gitna. Then, marking tayo pa slope sa kabilang side. From straight line, upward tayo ng mga 2 inches. Para yung sa may overlapping, hindi siya bubuka. Ang pagbawas natin dahil yan sa dart manipulation technique. Yan, galing sa kabilang bust distance papunta sa kabila, i-slope natin siya unti-unti hanggang sa kabilang side. Tapos i-cut na natin siya. Ang reason yan, kasi pag overlapping tapos hindi mo yan binawasan, may tendency na bubuka siya sa may dibdib. Pagkatapos nyan, i-cut na natin diretso doon pataas. Yung sa may overlapping sa taas, dapat hindi siya masyadong bawas sa kabilang side para pagka natapos na siya, hindi masyadong malalim sa may bandang dibdib. Yung sa bandang side at sa may bandang armhole, di tayo mahirapan i-cut kasi nandun yung sa may likuran na part, tinatap natin para mayroon tayong guide sa pag-cutting dun sa harap. Hanggang doon sa shoulder. At yung sa may armhole, bawasan na lang natin yan mamaya ng 1/2 inch. Ang maganda kasi nito, kung meron tayong base sa likod, madali na siyang i-cut yung nakadesign na nating draping sa harap. Tapos, i-trace na lang natin yun. Diretso na tayo cutting sa overlap. Tapos, yung dalawang side na dinidrape natin, tanggalin muna natin yung pin sa pleats. Yung isa, steady lang yung pleats. Tapos yung isa, ibaliktad natin yung pagka-pleats na tugma din sa pagka-pleats sa kabilang side. Para pag nagtahi na tayo, madali na siyang itahi kasi yung pleats hindi muna tanggalin yung mga pins. Mamaya na siya tanggalin kung natahi na natin. Sa lower part naman, yung 60 width, i-fold natin. Tapos yung sa center, ipin natin siya sa may bandang likod. Bago yan, iayos muna natin yung pagka-fold sa magkabilang side kung naka-align yung tela. Tapos yung sa may likod na part, bawasan natin bali pagka-cut na half balloon. Eksakto lang sa half measurement ng ating waistline. Ang purpose niyan, para maganda pagka-drape dun sa may harap. Tapos yung sa may dulo, hindi na siya straight kasi nabawasan na yan para sa taas. Pero baliwala din yan kasi sa pag-draping natin,
Patatanggal din yan yung sa straight line kasi i-drape natin yan. Sa pag-drape natin, dalawang side yung kukunin natin para balance yung magkabilang side, yung left and right side. Itong ginagawa natin is overlap. Kaya ilagpas natin doon sa may center ng waistline. Ito yung design na pinapagaya ng customer. Tapos, fold natin yung mag-drape tayo hanggang makuha natin yung desired na draping. Pin muna natin siya bago natin i-cut. Sa pag-drape, hilahin natin pataas yung tela sa kabilang side, yung kabilang dulo. Bawat hila i-pleats tapos unti-unti. Dagdagan ng pleats para unti-unti siya mag-slope. Kung nakikita nyo, nakashape na siya sa may likuran. Tapos i-shape din natin siya doon sa harapan para mas maganda siyang tingnan. Tapos para makuha natin yung straight, pagkatapos natin ipin, line natin siya. Markings para sa cutting. Tapos i-measure natin yung sukat sa waistline para sigurado natin nakuha na yung desired na sukat na dapat nating i-drape. Katapos nun saka natin i-cut. Kung hindi pa makuha, ulitin natin uli. Tapos balik process ng pagde-drape. Kailangan siguraduhin natin yung sukat na tama bago natin siya i-cut. Bago natin i-cut, kunin natin yung pinaka-straight na with draping na para tuloy-tuloy na sa pagdugtong sa itaas. Pagkatapos natin itahi yung mga naka-drape na tela. Ayusin muna natin yung mga plates bago tayo mag-line para sa cutting natin sa waistline. Pin natin ng mabuti para hindi siya matanggal. Mag-markings na tayo ng straight line. Saka natin i-cut. Yung mga pleats sa opposite side, ipin na natin ng pabaliktad na magkatugma din doon sa kabilang side para balance yung pagka-drape niya. Balance yung pleats sa magkabilang side. Ibaliktad natin yung pin. Baliktad natin yung pleats tapos ipin. Ganyan. Para ihanda na natin na pagkatapos na siyang magupit, ready na siya itahi para yung mga ginagawa nating pleats, di na siya mag-move. Final na siya para dugtungan na natin doon sa taas na bahagi ng damit. Yan, at makikita nyo paano ko siya binaliktad at piniplits sa kabilang side para ihanda sa cutting. Para dapat kasi pag nag-cut tayo, balance na siya sa pagka-pleats sa magkabilang side para balance din yung labas niya pagka natahi na. Dapat isa-isahin siya sa pag-pleats, pabaliktad, at isa-isa rin yung pin para hindi siya ma-deform. Siguraduhin mo rin na maayos na pagka-pin para hindi siya matanggal. Kasi pag natanggal yan, mag-iiba yung form. Pagkatapos, gupitin na natin yung extra na tela para handa na siya para sa dugtungan ng itaas. Pagkatapos na mailipat na yun sa kabilang side yung pleats, i-ready na natin siya para sa
cutting natin dun sa pinaka-final na length ng dress. So, sa may waistline, tansyahin mo yung length niya bawas sa figure. Tapos, yung tape measure, ipin mo sa may waistline para magiging guide mo sa length na ikakat. Cut mo siya dun sa length na niya. Then, tanggalin na dun sa manikin, tapos itahi na yung mga plates bago magdugtong sa taas at sa baba na part. Yun lang. Sana may natutuhan kayo ngayon sa video. Paki-comment po kung may tanong. Kung nakatulong, paki-heart naman or paki-like ng video. Follow for more. Salamat sa panonood. Bye-bye. God bless.